Bumili kami ng mga pure na mga basilan and pure na mga Sampi native chicken. Kasi ang isa sa mga plano namin ay magbenta kami ng mga sisiw nitong klase ng mga manok. Alam naman natin na yung mga native, yung ganito na klase ng mga manok, yung mga basilan, ay isa ito sa mga in-demand ngayon ng mga manok. At yung Sampi native chicken naman, according dun sa na-research po natin, ay isa din po ito sa pinakamasarap na karni ng mga native na manok aside from the darag native chicken. So kahit i-research pa natin, masarap talaga daw ang karni ng isang Sampi native chicken. So ito yung pinipili namin para sa ganun, pag mayroong mga sisiw ay madali po nating ma-dispose, madali po tayo makapagbenta po nito. And napapansin po namin kasi may monitoring kami sa aming mga manok dito sa pagbinta, lahat ng mga gastos po namin ay sa pagbinta po pala ng mga sisiw ng itong klase ng mga native na manok ay hindi po tayo kumikita. Ang ending or ang resulta nito ay pwede ka malugi or kaya pwede po ma-break even na po yung kita niyo. Kumbaga may binta ka lang pero wala kang kita. So yun ang mahirap. Ang native chicken kasi, ang average lang kasi niya na itlog, base po sa aming mga personal experience, ay nasa 8, 10 to 12 lang po yung itlog ng isang ganitong klase ng mga native chicken. Kahit hindi ganitong native chicken, kahit mga Bisayang mga manok or sa iba pa na klase ng mga native chicken, basta native chicken, yun lang talaga ang average na itlog nila. So for example, meron siyang 8 na itlog. So ilan lang po yung mapipisa niyan? Kasi hindi naman lahat yan mapipisa. Pagpalagay natin 10 yung itlog ng isang native chicken, so hindi lahat 10 po yung mapipisa. Meron namang minsan may mga 10 tapos 10 yung mapipisa, pero ano lang yan, paminsan-minsan lang yan. Pero yung kadalasan talaga, for example 8 out of 8 na itlog niya, yung mapipisa lang ay nasa 5 lang. So for example, nung sinubukan ko na magbenta po ng mga sisiw ng ganitong klase ng mga manok, for example sa 1 week old or sa mga days old, nagbenta tayo 100, 120, tapos tatawaran pa ng mga barat na mga buyer, di ba? Pag 2 weeks old, mag-add lang tayo ng 20. Pag 3 weeks old, magiging to 1 month old, magiging 150 yung presyo ng ating mga sisiw nitong mga sampin at saka ng ating mga basilan. Kasi ang pagpresyo kasi nito hindi din maganda, na sobrang mahal yung inyong mga manok kasi wala na pong bumibili o maniniwala sa iyo sa sobrang mahal ng inyong mga manok. So for example, no, sa itong klase na basilan natin, for example, out of 9 yung kanyang mga itlog ay nasa 5 lang po yung napipisa. For example, pagpalagay natin ngayon, ibinta natin ito, nasa halagang 100 pesos ito. So yung 5 sa isang inahing manok mo, for example itong sa atin, ay pwede natin kikitain lang nito sa isang inahing manok 500 pesos. Imagine mo, magkano na ba yung na-consume na feed sa isang inahing mga manok, tapos yung itlog niya limliman pa ng 21 days, di ba? Pag may mga sisiw, ilang kilong integra na ba yung ipapakain natin sa mga sisiw na ito? Dahil nga yung sisiw is unlimited kasi yung pagkain nila, dapat para mas mabilis lang lumaki. So kahit hindi na natin i-compute siguro, kahit through imagination lang yung ating computation, ay wala ka talagang kita po dito sa pagbinta po ng mga native chicks. Dahil lugi po talaga. Sa gastos mo pa lang, wala ka talagang kita. So kung ganito yung ginagawa natin, na magbinta lang tayo ng mga sisiw nitong mga basilan, nitong mga sampin ng mga sisiw, ay ang ending siguro nito, yung resulta nito ay kahit bigas, baka hindi tayo makabili nito, di ba? Whereas hintayin na lang natin na mag 3 months old itong klase ng mga manok, mas maganda pa, mas may chance pa na kumita or malaki yung kikitain mo. Dahil nga yung presyuhan kasi dito ng per kilo sa aming lugar, kung saan ako lumipat ngayon, nasa 280 to 300 per kilo. Yung the last time na nagbinta tayo ngayon, wala, kasi wala tayong available ngayon, ay nasa 250 per kilo. Kahit ganun na price na 250 per kilo yung binta pa rin natin, meron pa rin tayong kita kahit pa paano, compare doon sa magbinta po tayo ng sisiw ng ating mga basilan or kaya mga sampin.
Kasi magkano aanhin mo yung 500 pesos na kita sa isang inahing mga manok, ay napakagastos yung pangailangan po ng mga manok. Whereas kung per kilo, mas kumikita pa ng per kilo. So ngayon, bali nagbago na po yung ating direction, nagbago yung ating plano. Dahil kung ipagpatuloy natin ang pagbenta ng mga sisiw, for how many years baka wala tayong kita dito sa pagmamanok. Walang silbi yung puyat at saka pagod natin dito kung hanggang sa sisiw lang tayo magbenta. So yung plano namin ngayon ay magbenta na lang po ng per kilo sa ating mga native chicken. Kumbaga, since ngayon bago lang kami sa lugar po namin, nagbenta lang ako ng 250 per kilo. Pero yung iba dito na mga basilan, 300 or mga 280 per kilo sila dito. So ako lang yung pinakamura kasi nga bago lang tayo dito. Kumbaga, magpakilala muna tayo para kung marami na tayong mga walk-in na mga buyer dito sa ating manukan, at least by the next time pwede na tayo magpresyo ng mataas. Dandahan lang from 250, sa next bili nila 260 naman, 270, hanggang makuha natin talaga yung standard talaga na per kilo ng ating mga native chicken na 280 to 300 per kilo. So yun nga, isa ito sa pinagsisihan ko na kung sana na lang, no, kung ibalik yung kung itama na lang yung pagkakamali ko dito sa manukan, sana bumili na lang ako ng yung mga Bisaya mga manok na tag 200 per kilo doon sa mga bukid-bukid, di ba? So kung halimbawa 10 mga Bisayang mga manok at isang rooster na pang-upgrade, siguro mga 5,000 lang siguro yan. So alam nyo ba yung puhunan ko dito sa mga breeder na ito, lahat ng gastos ko dito, kasi mga RTL na kasi yung binibili ko ng mga basilan at mga Sampi native chicken, ay nasa about mga 33,000 po yung gastos ko dito sa mga breeder. Whereas kung nagsimula lang sana tayo ng worth mga 5,000 lang na dito sa mga breeder ng mga Bisayang mga manok, mas okay pa siguro. Kaya para sa akin, kung gusto nyo magsimula, ay dapat talagang magsimula sa mababang puhunan, mababang kapital para yung darating yung panahon ay madali lang natin mabawi yung puhunan. So yung sa atin medyo malaki yung ating puhunan dito sa pag-restart natin sa ating manukan. Sa breeder 33,000 yung gastos natin dito. So pwede naman sanang bumili ng mga Bisayang mga manok, pero yun nga ay nagkamali tayo. So ngayon tuloy na lang natin. Kasi ang kagandahan lang kasi nito sa ating mga basilan, ang advantage lang kasi nito, una, madali siyang may binta. Then pag 3 months old kasi, mahigit 1 kilo na po itong mga basilan. Kaya advantage pa rin yung pagbili natin ng basilan ng mga manok. Yung mga Sampi native chicken natin, pag 3 months old, mahigit, so umabot na po siya ng mga 1 kilo. So that's yung advantage po sa ganitong mga klase ng mga manok. Whereas sa mga Bisayang mga manok, umabot pa ng mga 4 months, 5 months bago natin maibenta. Yung ganitong manok, mas early natin maibenta ito sila compare po sa mga Bisayang mga manok. So yan lang po yung yung kagandahan ng ganitong klase ng mga manok. Ang kasi ang native chicken ay kakaiba po kasi siya sa mga heritage na manok. So ang heritage na manok, araw-araw kasi yan, almost everyday sila nangingitlog. So kahit magbenta tayo ng mga sisiw sa mga heritage na manok, ay hindi po siya lugi. Bakit? Dahil nga everyday silang nangingitlog. So everyday may mga sisiw ka sa inyong mga heritage na manok. So kahit ibenta natin ng 100, 120 yung mga weeks old, ay kikita pa rin kayo sa mga heritage na manok kung sisiw yung inyong ibibinta. Pero dito sa mga native chicken natin, ay lugi ka kung sisiw yung inyong ibibinta. So sa video po natin ngayon, kung ako po yung tatanungin ninyo kung may kita ba dito sa pagbinta ng mga native chicks, sa base sa aking personal experience, ay wala po tayong kita dito. So nagre-resulta lang ito ng pagkalugi, o kaya break even lang po yung maging kahinatnan nito sa pag-alaga po natin ng native na manok. Kung ako sa inyo ngayon, kung meron kayong mga ganitong klase ng mga manok na mga native chicken, kung maganda naman ang per kilo sa inyong lugar, mas mabuti na ibenta nyo lang ng per kilo sa inyong mga manok.
para may chance pa tayo na kumita dito sa pag-alaga po ng mga native chicken.